Sa mga balitang mayroong pag-asa, lider at miyembro ng iglesia nagkaisa sa isinagawang Special Sabbath sa Philippine International Church sa Silang, Cavite. Bagong liderato ng Northern at Southern Luzon Philippine Union Missions inihalal para palakasin ang misyon ng iglesia. Siyempre, Viva Norte SDA Church, opisyal nang naorganisa bilang ganap na iglesia. Southern Luzon Mission nagsagawa ng Stewardship Certification Level 4 para sa mga lider ng iglesia. Lutukan Adventist Church, naghatid ng pag-asa sa mga nasalanta ng Bagyong Uwan. NELM, nagsagawa ng kauna-unahang Master Guide Convention para sa kabataan. Lutukan SDA Church, ipinagdiwang ang ika-100 at 1 taong pananampalataya at pagkakaisa. Lahat ng yan, iahatid mula sa tanggapan ng Hope Channel North Philippines. Ito ang Hope Today, HCNP News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Muli kami nagbabalik upang maghatid ng balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventist sa Luzon. Sa kanyang unang pagbisita sa Pilipinas bilang General Conference President, naging pangunahing tagapagsalita si Pastor Ayrton Coller sa Special Sabbath Fellowship na ginanap sa Philippine International Church kasabay ng SSD Annual Council. Sa kanyang mensahe, ibinahagi niya ang patungkol sa pakikipagtulungan at katapatan sa misyon ng Diyos. Ang detalye ng kaganapan, balitang may pag-asa ni Myra Jim Taniedo. Libo-libong katao mula sa iba't ibang lugar sa teritoryo ng Southern Asia Pacific Division ang nagtipon para sa isang Special Sabbath Fellowship na ginanap sa Philippine International Church, Puting Kahoy, Silang, Cavite. Sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang pagkahalal bilang bagong presidente ng General Conference, bumisita si Pastor Ayrton Coller sa Pilipinas kasama sina Elder Richard McEdward, ang General Conference Executive Secretary, at Elder Paul Douglas, General Conference Treasurer. Binigyan diin ni Pastor Coller ang matatag na partnership ng General Conference at ng Southern Asia Pacific Division. Hinikaya ng bawat isa na dumalo na mas palalimin pa ang kanilang relasyon sa Diyos at maging aktibong bahagi ng global mission ng Iglesia. The mission is not what we can do for God, but what God can do through us. Let us be faithful to the mission that the Lord entrusted to His church. Let's move forward with sense of urgency in everything that we do for God's cause. September 2027. We are calling our worldwide church family to have 1 month of evangelism using media, all kinds of media. This is a call for all our members around the world. May the Lord count on you to be grounded in the Bible and focus on the mission. I can count with the family in Philippines, in the Southern Asia Pacific Division, and together, in one voice, by God's grace and the power of the Holy Spirit, we can reach the world and prepare this world to the second coming of Jesus. Let me pray for you now. Our Heavenly Father, what a privilege we had in gathering together and to be part of the call, to be one voice, to announce your message with a loud voice. We consider that a huge privilege for us, dear Lord. The Harvest 2025, grounded in the Bible and focus on the mission. Praise the Lord. Sa kabuuan ng araw na ito ay isang makabuluhang Sabbath na nagpapaalala na ang tunay na misyon ay nagsisimula sa pusong nagkakaisa kay Kristo. Ako si Myra Jim Taniedo, layunin maghatid ng balitang mayroong pag-asa para sa Hope Today, HCNP News. Kasabay ng patuloy na pag-abante ng misyon ng Iglesia, inihalal ang mga bagong namumuno sa Northern at Southern Luzon Philippine Union Missions. Isang mahalagang hakbang para sa mas epektibong paglilingkod sa buong teritoryo. Sa pamamagitan ng pagtutulungan at pananampalataya, inaasahang mas mapapalakas ang programa at gawain ng Iglesia.
at mas maraming buhay ang maaabot ng Ebanghelyo. Alamin ang balitang ito, ihahatid ni Jayesh Madayag. Sa patuloy na pag-usad ng misyon ng Iglesia, ginanap ang Annual Council 2025 ng Southern Asia Pacific Division sa Silang Cavite na may temang Integrated for Mission, Grounded in the Bible, Focus on the Mission. Sa ikalawang araw ng Council, inihalal ang mga bagong opisyal na mangunguna sa iba't ibang union missions sa teritoryo ng SSD. Isang patunay ng patuloy na pagtutulungan at pagtuon sa layunin ng simbahan na maipalaganap ang ebanghelyo sa mas maraming tao. Ang Southern Luzon Philippine Union Mission ay pamumunuan ni Pastor Gerardo Cajobe bilang presidente, si Pastor Danilo Fiecas bilang executive secretary at si Sir Josue Fofwe Jr. bilang treasurer. Tututok ang kanilang pamunuan sa pagpapalakas ng mga lokal na iglesia at pagtaguyod ng missional na paglago sa buong Southern Luzon. Samantala sa Northern Luzon Philippine Union Mission, nahalal si Pastor Daniel Malabad bilang presidente, si Pastor Maximino Cadalig bilang executive secretary at si Ma'am Jermeline Rabang bilang treasurer. Patuloy nilang pangungunahan ang mga gawain ng simbahan upang palaguin ang pananampalataya at pagkakaisa sa buong Northern Luzon. Sa bagong yugto ng paglilingkod, dala ng mga opisyal na ito ang diwa ng Integrated for Mission. Isang paanyaya para sa lahat ng departamento, institusyon at miyembro na magsama-sama sa isang layunin, ang ibahagi ang pag-ibig ni Kristo sa buong rehiyon. Layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa. Ako si Jayesh Madayag, nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News. Isang makasaysayang araw ang naganap sa Siyempre Viva Norte, Malig Isabela, matapos opisyal na maorganisa ang kanilang kongregasyon bilang ganap na iglesia. Sa pagtutulungan ng mga miyembro at lider ng kanilang lokal na iglesia, ipinagdiwang ang pagkakataong ito bilang tagda ng paglago ng pananampalataya at dedikasyon sa misyon ng Ebanghelyo. Naging makabuluhan rin ang okasyon ng pagbibigay inspirasyon at pag-asa sa buong komunidad. Alamin ang masayang kaganapang ito, iyahatid ni Angel Haban. Sa patuloy na paglawak ng gawain ng Diyos sa hilagang bahagi ng Isabela, isang makasaysayang kaganapan ang naganap sa Siyempre Viva Norte, Malig Isabela, ang formal na pagkaorganisa ng Seventh-day Adventist Church bilang isang ganap na iglesia. Ang okasyong ito ay nagbigay ng kagalakan hindi lamang sa mga miyembro ng lokal na iglesia, kundi maging sa buong distrito, bilang patunay ng patuloy na paglago ng pananampalataya at dedikasyon sa misyon ng Ebanghelyo. Naging pasasalamat ko sa ating Panginoon sa ibinigay niya sa akin upang gawin ko lahat ng kakayanan ko na magsilbi sa Kanya. Nagpapasalamat ako sa aking mga kapatiran sa pagkabay nila tuwing tinatawagan ko na mayroon kaming crusade sa mga teritoryo namin. Ang aking karanasan na hindi ko makalimot-limutan ay ang paggabay ng ating Panginoon sa akin upang sa ganun ay mapagtagumpayan namin ang mga gawain namin. Isinagawa ang programa sa ilalim ng Northwestern Isabela District na pinangungunahan ni Pastor Ronnie Soriaga at formal na inorganisa ni na Pastor Moises Lemmy, Ministerial Secretary at Pastor Arnold Ortiz, Stewardship Director ng Northeast Luzon Mission. Sa aking puso ay kagalakan sapagkat nakita ko yung sigasig ng mga kapatid na sila ay ma-organize bilang isang matatag na iglesia. Bilang isang pastor ay nakikita ko po na sila po ay lumalago sa magitan ng kanilang mga gawain sa care group. Ang care group ang unang dahilan kung bakit sila ay lumalago. Sa bawat pagkikayat nila ng mga kaibigan, ito ay nagdadala sa kanila ng maraming mga kaanib sa iglesyang ito. Kaya nga dito ko rin nakita yung sekreto kung paano sila lumago. Ang plano ko sa kasalukuyan ay meron po tayong mga kapatid na mapagmahal na sila ay magbigay ng mas maluwang na lupa upang sa ganon ang iglesia ng Siyempre Viva ay doon magpatuloy ang kanilang mga gawain upang sa ganon sila ay lalaki. Kaya nga ang iglesyang ito ay nakita ko kung paano sila gumawa, gumalaw
at ang kanilang mga gawain ay patunay na ito ay pagkakaisa. Ang gawain ito ay tunay na nagbibigay sa kanila ng kalakasan at kagalakan para sa gawain ng ating Panginoon. Matatandaang ang nasabing iglesia ay unang naorganisa bilang church company noong Abril 12, 2024. Sa tulong at paggabay ng Diyos at sa matatag na pananampalataya ng mga membro, ito ay patuloy na lumago hanggang sa maabot ang ganap na katayuan bilang iglesia. Ang bagong pagkakaorganisang ito ay hindi lamang tagumpay ng lokal na kongregasyon, kundi isang patunay ng patuloy na paglawak ng ministeryo ng Diyos sa hilagang bahagi ng Isabela. Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa mula dito sa Northeast Luzon Mission, Angel Haban nag-uulat para sa Hope Today HCNP News. Upang patatagin ang pamumuno ng mga lider ng iglesia sa aspeto ng katapatan at pananampalataya, isinagawa ng Southern Luzon Mission ang Stewardship Certification Level 4 sa temang Lead Faithfully by Putting God First. Para sa balitang may pag-asa, narito si John Adrian Ladan. Sa layuning maihanda ang mga leader ng iglesia na mamuno ng may katapatan at pananampalataya, isinagawa ng Southern Luzon Mission ang Stewardship Certification Level 4 bilang culmination ng God First Certification at Church Officers Preparation, emphasis sa temang Lead Faithfully by Putting God First. Salamat sa training na patuloy na nagpapalago ng aming pananampalataya, ang kaisipan na tayo ay talagang walang dala sa mundong ito, kundi ang lahat ay pag-aari ng Panginoon. That is why kailangan po nating ibalik ang pagpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng biyayang ating natatanggap. Think global and act local. Na dito sa mga local churches natin magsisimula ang suporta upang ang buong sanlibutan na mission ay matupad upang tayo ay maging selfless sa malapit ng pagdating ng ating Panginoon. Pinangunahan ni Pastor Joshua Baldera, SLPUM Stewardship Director, ang serye ng mga seminar na nakatuon sa wastong pangangasiwa ng pondo ng iglesia at pagpapatibay ng personal na katapatan sa Diyos. Ang layunin nito, sila ay ma-equip, ma-train na sa kanilang pamumuhay hindi lamang na mapakinggan ang mga lektura bagos maging lifestyle nila. Lalo na sa ating sinasabing Stewardship Educator Certification sapagkat sa loob ng 4 na level from level 1 to 4, ito ay sinasanay sila na sila ay maging tagapagturo din sa mga kapatiran. Kaya ang isa pang layunin na maituro ang systematic and regular giving lalo na sa ating combined offering plan. At kasama nito, pagkatapos na sila ay makapagtapos, makatanggap ng pins at ng certificate, sila mismo ang magtuturo. Kaya aking ina-encourage na sila mismo ang kanilang natutunan ay kanilang isabuhay para sa pagtuturo maging makabuluhan. Ang Stewardship Educator Certification, ang layunin ay para sila ay magiging disciple maker sa kanilang mga iglesia. Kaya sa mga oras nito, ang pakinabang ay magiging isang inspirasyon ng bawat kapatiran upang sa kanilang pagbabiyahe ng espiritual na kalagayan, lalo sila maging tapat sapagkat ang tapat na mga katiwala ay magiging daluyan ng pagpapala. Pinaalalahanan ang bawat kalahok na ang tunay na pamumuno ay nagsisimula sa pagtitiwala at paglalagay sa Diyos bilang una sa lahat ng desisyon at layunin sa buhay. Layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa. Ako si John Adrian Ladan, nag-uulat para sa Hope Today HCNP News. Sa diwa ng pagtutulungan, nagsagawa ng bayanihan at feeding program ang Lutukan Adventist Church para sa mga naapektuhan ng Bagyong Uwan. Isang hakbang na nagbigay ng pag-asa sa mga pamilyang nasalanta. Si Yuzon Binabay para sa balitang may pag-asa. Isang patunay ng tunay na bayanihan
ang ipinamalas ng team ng Lutukan SDA Church at ng mga kapatiran sa isinagawang feeding program para sa mga evacuees sa Lutukan Integrated National High School sa pangunguna ni Pastor Johnson Gomez. Madaling araw pa lamang ay tulong-tulong na naghahanda ng arroz caldo ang mga kapatiran bago ito dalhin sa Lutukan Integrated National High School sa Sariaya. Layunin ng programa na maabot ang mga residente ng komunidad na naapektuhan ng Bagyong Uwan sa kabila ng panganib. Bilang punong barangay, ang barangay Lutukan Malabag ay siyempre atin pong kinalinga mga evacuees natin galing sa iba't ibang barangay. Siyempre nandyan po ang ating mga tanod upang umalalay sa mga evacuees. Ang ating masisipag na tanod, nandito pa po sila lahat. Tapos ang ating pong ambulance nandyan, nakaalalay para po sa mga evacuees na magkakaroon ng karamdaman, kailangan dalhin sa ospital. Ayun po, nandyan po ang ating mga BHW upang yung mga may ubo, may sipon, maalaga nila sa check-up, yung ating midwife nandyan. At siyempre, tayo po nandito rin halos gabi-gabi. At sa awa naman po ng Diyos ay parang makakaraos na yata po tayo. Tayo po ay nakalalay hanggang ngayon dito sa mga evacuees. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil po na hindi po tayo nasalanda ng mga mahugupit na bagyo. At ganoon din po sa nasasakupan ng Barangay Lutukan Uno dahil si Kapitan Menandro Biscotcho. Siya po nagpatuloy dito sa aming evacuees ng Barangay Lutukan Uno. At sa mga bumubuo ng elder ng Seventh-day Adventist na siya po kasama namin sa pagbibigay ng ayuda na pagkain ngayong umagang ito. At ganoon din po sa kay Pastor at sa mga taga rito sa Barangay Lutukan Uno. Muli po at nagpapasalamat po kami. Matagumpay na napagsilbihan ng team ang 6 na barangay: Barangay Montisilio, Bignay 1, Manggalang Tulo-Tulo, Gisgis Talon, Lutukan 1 at Lutukan Malabag, kung saan umabot sa 553 pamilya o kabuuang 1,969 individual ang kanilang natulungan. Layunin ng gawain na makapagbigay ng mainit na pagkain at kaunting ginhawa sa mga evacuees. Narito ang aming panayam sa kanila. Maraming salamat din po sa mga nagbigay ng pagkain para hindi magutom ang nasa evacuation center. Yun po ang pinaka-importante. And thank you Lord dahil hindi mo po kami pinabayaan at talagang safe po lahat ang nandito ngayon. Salamat po kami sa Barangay Lutukan Uno sa pagkupkup niya sa amin sa dumating na kalamidad na ito. Salamat din po kay Kapitan Obet Umali sa pagbibigay niya ng tulong na mga pagkain sa amin. Salamat po sa lahat ng parte ng barangay na patuloy na nagsiservisyo sa amin kapag may mga kalamidad na ganito. Sa awa naman po ng Diyos ay okay naman po kami, hindi tumuloy po yung bagyo. Kaya po kami nagpapasalamat kasi mayroon po kami natatanggap na mga relief. Kahit pa paano po ay nakakaraos po kami sa aming paglikas na ito. Okay naman po ang lahat, wala naman pong naanot. Nagpapasalamat po kami una-una sa Panginoon. Kasi po ay hindi naman po kami naanot, okay naman po ang bawat pamilya, ayos naman po. At sa mga pagkain naman po ay okay naman po. Masaya ang mga kapatiran na nakapaglingkod sa naturang aktibidad. Tunay napakabuti ng ating Panginoon sa kabila man po ng hampas ng bagyong ulan. Narito ang mga kapatid ng Lutukan Seventh-day Adventist Church ay nagkakaisa upang abutin ang mga nasalanta ng bagyo at paabutan ng mga tulong, mga pagkain. At sila po ay naging masaya. Ang ating mga kaibigan na ito ay naging masaya sa tulong na ating pong pinaabot. At tunay po sa ganitong mga pamamaraanan, nagkakaisa ang ating pong iglesia upang abutin ang mga taong nangangailangan. Layunin makapaghatid ng balitang may pag-asa. Ako si Yuson Binabay, nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News. Mahigit 150 master guides at adventural leaders mula sa iba't ibang distrito ng Northeast Luzon Mission ang dumalo sa kauna-unahang Master Guide Convention. Isang pagtitipon para palakasin ang kanilang dedikasyon sa youth leadership at community service. Ang kwento ng kaganapan iahatid ni Alpha Chris Alteros.
Isang makasaysayang kaganapan ang naganap sa kauna-unahang Master Guide Convention ng Northeast Luzon Mission sa Nela College Elementary Auditorium, Mabini, Alicia, Isabela. Dinaluhan ito ng mahigit 150 Master Guides at Adventurer Leaders mula sa iba't ibang distrito ng NELM. Sa temang I Will Go, Lead with Purpose, layunin ng naturang convention na paigtingin ang pamumuno, paglilingkod at dedikasyon ng mga leader ng kabataan ng Iglesia Adventista del Séptimo Día. Kabilang sa mga tampok na gawain ang Master Guide Refresher Course na naglalayong hasain at pagyamanin ang kaalaman at kasanayan ng mga leader. Adventurer Club Director Certification na nagbibigay ng pagsasanay para sa mga guro at director ng Adventurer Clubs at ang Master Guide Investiture Ceremony bilang pagkilala sa mga nakapagtapos ng kanilang pagsasanay sa Master Guide Program. Nagagandahan ako dito sa Master Guide trainee kaya na-inspired ako kung paano na pumasok ako na maging Master Guide trainee. At dito marami akong natutunan at napalakas ang aking pananampalataya sa Panginoon. Ang masasabi ko lang sa mga hindi pa nakaranas na subukan yung mag-Master Guide at marami kayong matutunan at aside doon mapalakas ang pananampalataya niyo sa Panginoon. Pinangunahan ang nasabing programa ni Pastor Jupiter Jacinto, NELM Youth Director, katuwang ang buong Youth Ministries Department. We praise the Lord. Laking pasasalamat natin sa Panginoon sapagkat napakabuti niya that He made this first NELM-wide convention possible. With the theme, I Will Go, Lead with Purpose. Naway ang ating mga Master Guides ay mamuhay at mag-lead ng may purpose para sa pagtatapos ng gawain at sa pagtatapat hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Dumalo rin bilang panauhing tagapagsalita si Pastor Ron Henibago, General Conference Associate Youth Director for Senior Youth, na nagbahagi ng makabuluhang mensahe hinggil sa pangunguna ng may layunin, pananampalataya at dedikasyon sa paglilingkod. Dear beloved Master Guides of Northeast Luzon Mission, continue to connect yourselves to the Heavenly Council, to God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Because when you are connected to God and you make Jesus Christ the center of your life, you will be able to lead with purpose. Jesus Christ said, I came to seek and save the lost. Make that your purpose statement too, to seek and save the lost. That's the reason why we exist. We want to seek and save the lost. We want to disciple our young people and also seek and save the lost so that many will be in heaven someday. So, beloved Master Guides, continue to accept Jesus Christ as your Savior. Abide in Him in prayer, in reading the Bible, reflecting on the Bible, meditating on the Bible, and in sharing Him to others. So, God bless you and lead with purpose. Ang 3 araw na pagtitipon ay nagsilbing makabuluhang karanasan ng pagsasanay, inspirasyon at pagkakaisa para sa lahat ng dumalo. Sa pagtatapos ng convention, nag-iwan ito ng hamon at inspirasyon sa bawat Master Guide at Adventurer Leader na patuloy na manguna ng may layunin sa kanilang paglilingkod sa Diyos at sa kabataan. NELM Master Guide Convention! I will go! Live with purpose! Layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa. Ako po si Alpha Chris Alteros, nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News. Isang makulay na pagdiriwang ang ginanap sa ika-100 at isang anibersaryo ng Lutukan Seventh-day Adventist Church. Isang siglo ng pananampalataya, pagkakaisa at pasasalamat sa katapatan ng Diyos. Para sa balitang may pag-asa, narito si Novice. Naging matagumpay ang selebrasyon ng ika-101 taong anibersaryo ng Lutukan SDA Church, Sitio Highlander, Lutukan, Sariaya, Quezon. Maaga pong sinalubong ng mga kapatiran ang mga bisita sa pamamagitan ng mainit na pagkamayan bilang bahagi ng pagdiriwang na ika-101 anibersaryo. Tampok din sa programa ang pagbasa ni Melody De Leon
ng kasaysayan ng Iglesia na muling nagbalik-tanaw sa pagkakatatag nito hanggang sa kasalukuyang panahon. Sinundan ito ng isang video presentation na nagbalik-tanaw sa mga mahalagang kaganapan ng ika-100 taon ng selebrasyon. Sa kanyang mensahe ng patotoo, ibinahagi ni Pastor Ponciano Ponching Kujamat ang himalang paggaling ng kanyang asawa mula sa aneurysm. Ayon sa mga doktor, maaari na itong mawala ng alaala, ngunit muling nagising na normal ang kalusugan at malinaw ang isipan, isang himala mula sa Diyos. Ibinahagi rin niya ang karanasan ng isang babaeng sinasabing inaalihan ng masamang espiritu. Sa pangalan ni Jesus, umurong ito at tumigil sa pananakot. Binigyang diin ni Pastor Kujamat na sa pananampalataya kay Kristo, may lakas ang bawat mananampalataya upang malampasan ang pagsubok. Kaya't panawagan niya, manatiling tapat, huwag matakot sapagkat si Jesus ang ating gabay at tagapagligtas. Mga kapatid sa Lutukan, na-miss ko man ang 100 years na celebration nyo. Masaya po ako na maanayahan sa ika-101 anniversary nyo. Talagang napakarami pong pagbabago. Alam nyo, na-destino po ako sa lugar na to. 39 years ago na ang lumipas. At talaga namang ibang klase po ang kabutihan at katapatan ng ating Panginoon Diyos. Palago ng palago ang mga kapatiran, pasigla ng pasigla. Hindi lamang yung buhay espiritual, nakita ko pati ang buhay nila sa sosyal, emosyonal, relasyonal at maging sa pinansyal ay lumalago sila. Nawa ay basbasan kayo ng Diyos at hindi lamang tatagal ang pananampalataya nyo ng 100 taon, kundi sobra pa to hanggang sa dumating po ang ating Panginoong Hesus Kristo. Binabati ko po muli kayo ng 101 years of church anniversary. God bless! Samantala, maayos na naipamahagi ang tanghalian sa mga kapatiran at bisita na nagsalo-salo sa kainan. Sa dakong hapon, isinagawa ang SDA Fundamental Doctrine Review ni Pastor Kujamat, ang mensahe upang patatagin ang pananampalataya ng mga dumalo. Ibinahagi rin ni Melchor Cadiz ang kanyang karanasan mula sa pagiging ordinaryong miyembro hanggang sa pagiging head elder ng SDA Church sa distrito ng Sariaya. Bahagi rin ng patotoo ang isang senior member tungkol sa kanyang pagbabalik loob sa Diyos at sa pananampalatayang Adventista. Tayo po ay nagtatagumpay sa ating pong ginagawang selebrasyon sa ating pong ika-101 years ng ating pong iglesia sa Lutukan. Kaya pinupuri natin ang Panginoon sa tagumpay sa mga cooperation ng ating mga kapatid upang maidaos natin ang programang ito at nakita natin na ang bawat isa ay nagkakaisa, patuloy ginagampanan ang gawain na itinatalaga ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya po maraming mga pinagdadaanan tayo sa nakaraang taon sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Bagaman maraming pinagdadaanan, patuloy nagtagumpay ang gawain ng Panginoon. Kaya po sa ating pong hinaharap na 102 na taon ng ating pong iglesia, aking hamon po sa mga kapatid na patuloy pa rin natin paigtingin ang ating pananampalataya sa Panginoon, patuloy pa rin tayong kumapit upang sa gayon, anuman challenge, anuman mga pagsubok, tayo'y manatili pa rin tumayong matatag sa kanyang harapan at marami pa tayong mga kaluluwa madala sa ating mahal na Diyos. Kaya po sa hapong ito, pinupuri at sinasamba po natin ang Panginoon sapagkat tunay ang tagumpay ay nasa Kanya. Bilang pagtatapos ng pagdiriwang ng ika-101 anibersaryo, nagsagawa ng seremolya na pagsisindi ng sulo sa panguna ni Head Elder Brother Tony Obog. Layuning makapaghatid ng balitang may pag-asa, ako si Nobby Sisagire, nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga update sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Laging subaybayan ang mga programang hatid ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang AWR 89.1 FM. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng Adventist World Radio Manila
Northern Luzon Philippine Union Mission, Central Luzon Conference at Adventist Medical Center Manila. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy pa rin ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala mga ito via email sa hcnpnews@adventist.ph o gamitin ang hashtag HCNPnews sa inyong mga social media posts. Mula dito sa Hope Channel North Philippines, sa ngalan ni Pastor Sherman Fidacan, ako si Wilmer G. Mestrito at ito ang Hope Today, HCNP News.